At yun na nga ng mga kabayan, nagsalita na po si Senator Marcoleta. Kaugnay nga po dyan sa nangyaring pagtanggal nga po sa kanya dyan sa bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ito pa ay opisyal mismo sa opisina ni Senator Marcoleta, na kung saan niya kinuwento niya po yung mga findings ng nasabing hearing ng committee niya. Nakatatlong hearing na po si Senator Marcoleta. At doon nga po natin nalaman na malapit na po na talagang matumbok kung sino nga po dito yung mga politiko na involved dyan sa maanomalyang flood control na yan, mga bayan. At sa kasamaang palad po, yun nga po ay siya tinanggal at hindi na nga po natuloy yung susunod na hearing pa. O ito po, panoorin natin mga kabayan ito pong paglalahad ni Senator Marcoleta kaugnay nga po dyan sa pagtanggal po sa kanya bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. I-summarize po natin ang mga kaganapan nung pinakahuli at pangatlong pagdinig ng Blue Ribbon Committee nung ako po ay hindi pa tinatanggal bilang chairman. Siguro po yung maraming sumubaybay sa atin, malalaman ninyo na napakamalaman po ng mga pangyayari. Unang-una po ay lumitaw po si Representative Toby Chanco na doon ay na-establish po natin na talaga pong yung mga ito po yung paniningit, pagsingit po nila ng mga proyekto ay sila lamang po talaga ang ma-influensyang nakakagawa nito. Binanggit po niya yung pangalan ni Saldico sapagkat nung ibigay po niya yung nilalaman ng USB, sang-ayon na rin po sa kanyang nakalap na impormasyon na binigay din po sa House of Representatives. Talaga pong pangalan ni Representative Saldico ang napakarami po na siya yung nakapag-park. Yun nga po ang ginagamit nilang termino ngayon, parada at saka sagasa. Ibig sabihin po ng parada, nakakapagparada sila ng mga proyekto na may kinalaman naman po, kinakasangkapan din nila yung mga lokal na representative sa lugar. Yung iba, yung sagasa naman po, ay mas matindi po yun. Talagang ipapark nila doon sa ayaw mo at sa gusto. So napatunayan po nung yan ay tinindigan po ng gobernador ng Mindoro Oriental, kung saan bali nagsanib po yung pagpapatotoo ni Representative Toby Chanco at saka si Gobernador Dolor ng Mindoro Oriental. Pagkatapos po niyan ay lumitaw po yung pagtatapat ng dalawang mag-asawa, itong mag-asawang Curly at Sara Diskaya. At yan naman po ay naging daan yung offer natin nung pangalawang pagdinig na kung saan po ay pinload natin yung idea na kung gusto po ninyong magtapat, tulungan na po ninyo kami para mas madali po ang aming trabaho at makakaasa po kayo na sa ilalim po ng Witness Protection Program. Kung inaakala po ninyong makakatulong kayo, may bibigay namin yung parang provisional immunity. Sa mga tweet, sila po ay kumagat doon at bago nga po nila ginawa yun, ay sumulat sila sa akin para lang patunayan na gusto nila talaga na magsabi na ng totoo. Ganun po yung nangyari. Sila'y tumestigo, binasa nila yung kanilang salaysay na mag-asawa at doon nga po ay lumitaw, meron pong 17 miyembro ng mababang kapulungan ang kanilang ipinagtapat na di umano ay kasangkot nga po dyan sa kung paano po nagagawa yung pagpapatupad ng flood control projects. Nakapagpangalan din sila ng 10 iba't iba pang mga tao, karamihan po ay galing sa Department of Public Works at mga pribadong tao na nagkaugnay-ugnay sa ganitong gawain. Pagkatapos po niya, napansin din po ninyo yung isang kontraktor na nagpapahiram ng lisensya, ginagamit naman nila ang resources ng gobyerno. Dahil wala namang kumpanya yung district engineer, ang ginagamit niya mga tao ng gobyerno, mga makinarya ng gobyerno. Pero sa maraming pagkakataon, ay mga multong proyekto po na nagtuturuan po sila. Pero kahit sino pa yung nagsasabi ng totoo, sino nagsisinungaling, ang maliwanag po, talagang halos bilyong piso po ang nakulimbat nila. Yung iba po ay kanilang itinataya sa mga kasino, nakuha
nakuha po namin ng lahat ng records na ito. Kaya nga po yung isa na-contempt sapagkat sa harap po ng napakaraming ebidensya na tinatanggi pa niya at nagsisinungaling, gumamit pa po ng iba't ibang mga IDs para sa ganoon ay maitago nila ang kanilang kagagawan. Naging malaman po at kami natutuwa na sa pangatlong pagdinig ay naging makabuluhan at very substantive po. Ang totoo niyan po ay baka hindi magtagal matapos namin ito. Ngunit sa kasamaang palad, sinasabi ko na po, marami po siguro yung nasaktan o maring naligalig, maring natakot kung nga po ay kanilang tinanggal bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Wala naman po tayong magagawa. Yan po yung prosesong naganap. Kamakailan lang, parang ilang araw lang ang nakararaan. Ngunit bago ko po binitawan yun, ay pinaintindi ko po na yung pong nagawa na namin ay sana wag ninyong buburahin. Sana kung sino man yung bagong liderato na tutupad sa tungkulin bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, ipagpatuloy niya mula dun sa aming iniwanan sapagkat kami po may direksyon. Hindi ko po alam sila kung merong direksyong pinatutungan. Sana naman po meron para sa kabutihan po ng ating bansa. Huwag po kayong malulungkot. Nagkikita-kita pa rin po tayo. Salamat po. At sa ibang balita naman po mga kabayan, napabalitaan po natin na ito po Gabriela. Na alam naman po natin isang sangay po ng NPA na pinangungunahan ni Joe Maciso noon mga kabayan. Pinanalo po ng Comelec sa pamamagitan po ni George Garcia. Kung hindi ka ba naman isa't kalahati mga kabayan. At alalahanin mga kabayan na ito pong Duterte Youth Party List na binoto po ng humigit 2 million na Pilipino ay hindi po pinayagan ni George Garcia na umupo. 3 seats po dapat yun Pero dahil sa kademonyuhan ni George Garcia, hindi po niya pinaupo. Bagkos anong ginawa niya mga kabayan? Yung Gabriela ngayon ang kanyang papaupuin. Na kung saan hindi naman po binoto ng tao, kakarampot lang. 1,000 lang mga kabayan ang bumoto sa Gabriela. Tapos papaupuin mo Sara Ilago. Magkano ba George Garcia? Obvious na Obvious na po. Ang kagaspangan talagang minanipula po Talagang minagic po. Si George Garcia na po ngayon yung nagpapanalo sa mga kandidato. Balikan niyo po yung ginawa niya kay Benny Abante. Talo po si Benny Abante mga kabayan. Pero hinayaan niya pong makaupo. Tapos ngayon si Sara Ilago naman nakiuupo niya. Bakit ikaw ang nagdidesisyon? George Garcia, bakit ikaw ang nagdidesisyon? Kaya tanong ng taong bayan magkano ba? Mantakin mo yung nanalong Duterte Youth. 2 million votes. So ano na ngayon mangyayari? Habang ikaw yung nakaupo dyan, ikaw magpapasya kung sinong mananalo kahit binoto ng taong bayan. Ano yan? Tinatry ninyo para sa 2028 talagang ikaw ang magpapasya kung sinong mananalo. So mawawalan visa pala yung mga nangyayaring halalan. Sa 2028, pag may tumakbo dyan, Pangulo. Kahit panalo yung Pangulo, di ba? Pero dahil ayaw mo, ikaw ang magpapasya, ilalagay mo bilang Pangulo yung natalo. Kasi ganyan ginagawa mo ngayon Para ka nag-trial and error kung magagalit yung taong bayan o hindi. Yung ngayon, katulad kay Benny Abante, natanggap na. Okay na. Diba? Ngayon kay Sara Ilago naman, ano klase yan? George Garcia. Nakakapanggalaiti kasi mga kabayan Nasa batas po natin, uupo ka lang. Kapag ikaw po ay pinroklama, kapag ikaw po ay nanalo, binoto ng taong bayan, bakit ngayon si George Garcia na po yung nagpapasya kung sinong uupo? Ininawa ko ng visa po yung kasagraduhan ng halalan. Huwag na lang po tayo magbotohan. Hayaan na lang natin si George Garcia pumili kung sinong uupo. Ganyan po yung mangyayari sa 2028. Maniwala po kayo sa hindi, ganyan at ganyan. Sinusubukan na po nila ngayon Isipin mo kung magkakaroon ng halalan sa 2028, presidente,
BP Inday Sara, kakalabanin ni Romualdez. Oh. Tapos ang boto ni Romualdez, 200,000. Boto ni BP Inday Sara, 23 million. Pero dahil sa gusto ni Josh Garcia, pwede niya po i-disqualify si Sara, si BP Sara. Eh, ganyan po yung ginagawa niya ngayon eh. Ginawa niya kay Benny Abante. Ginawa niya ngayon kay Sara Ilago. Mga hindi nanalo. Pero dinisqualify nila yung mga nanalo para manalo yung mga yan. O hindi malabong gawin yan ni Josh Garcia sa 2028. Di po ba? O ito mga kabayan, panoorin niyo po yung balita patungkol po dyan. At sabay-sabay po tayong mainis. Ewan ko na lang po kung hindi kayo manggalaiti sa galit. O ito po, panoorin po natin. Nakatakdang iproklama ng COMELEC ang pagkapanalo ng Gabriela Women's Party List. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, uupo si Gabriela first nominee Sara Ilago sa 64th seat ng 20th Congress. Papalitan ng Gabriela ang Duterte Youth na nakansela ang party list registration. Dahil yan sa kabiguan ng Duterte Youth na makumpletong ilang dokumentong hinihingi ng COMELEC. Posibleng hindi na raw idaan sa formal na seremonya ang proklamasyon, pero tiniyak ng poll body na matatanggap ng Gabriela ang kanilang Certificate of Proclamation.